Good afternoon po. We are talking about this newly discovered house of Elizalde. Alam niyo ba kung saan? Naku, mamangha kayo. Meron siyang bahay sa France. Grabe. So, ganun katindi siya. Sa France, ha? Matindi. Bakit naman si Atayde? Bakit sa France bumili? So, bakit siya sa France bumili? Yan ang tanong ng bayan. Dali ah. Okay. 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 I'm listening. Okay, ito hinahanap lang muna natin yung mga iba pang bahay ng mga saldi ko ha. Subgulf News. Ito. We're in Canada. Mommy, next time, Mommy. Paano ito, Mommy, paano? Ladies and gentlemen, siguro marami na tayo nanonood. Ernie Coy, magpagapalang hapon po, Attorney Dr. Toto Kausing at sa lahat ng mga kabunyog. Virginia Malunzo, Bibiana Salas Udal. So, Bernard Magtibay. So, ito ngayon ang pag-usapan po sa natin. At ngayon ay si Saldico pa rin, matindi pala. May bahay siya sa Las Vegas, sa France. Ha? Bakit ang tanong ko, ba't mahilig ngayon ang mga kawatang Pilipino na bumili ng bahay doon sa France? Hindi na sa Amerika, sa France na. Ang iba sa Canada, pero ngayon kakaiba France na. This is alarming. At kung bakit ganito. So, Ernicoy, kailangan mabawi ng gobyerno yan. Dapat mabawi. Thomas Esplana, good afternoon, good PM to Atty. Toto Kausing. Kala siguro di malalaman. Ang problema nila, pumunta siya sa Spain, hindi alam ni Saldico na napakaraming Pilipino nagtatrabaho sa Spain. Pumunta siya sa France, hindi niya alam maraming Pilipino nagtatrabaho sa France. Kaya bistado pa rin siya. So, itong mga discarding ito ay hindi na ito tatalab sa ngayon na uso na ngayon, na sikat na ngayon ang tinatawag na social media. Ito po yung pag-asa ng bayan, social media. Madidiscover natin ang lahat. So, ito po. Nakuha ko lang po ito sa vlog po ni Maharlika na Buljakera. Ito po ipa-play natin. Pakinggan natin po. So, ito. Everyone, ako si Lisa Baluyot from Paris. Nandito ako ngayon para isawalat sa inyo tungkol kay Congressman Saldico. It was year 2022 nung una ko siyang makilala through si Jerome Lee. Highly respected ko siya kasi ang alam ko mayor siya ng Bicol. Pero hindi ko alam na ganyan pala ang naging trabaho niya sa atin sa Pilipinas. Naging sakib siya sa Kaban ng Bayan. Nandito silang buong pamilya at kinuha nila ang Bulgari Hotel dito malapit sa St. George.
St. George, ha? Ako ang nag-service sa kanila nung pumunta sila ng Switzerland. Nag-hire sila ng 3 Mercedes-Benz with driver. Take note, ha? Hiring Mercedes-Benz with driver. It was the first time that Saldico na nagpunta rito. First time niya pumunta ni Saldico noong 2022 dun sa France. Siyang nakilala. At dun siya nakilala ni Lisa 2022, nung bumili siya ng bahay dito sa 31 Avenue Montan. Earlier 31 Avenue Montaigne. part of 2023, doon siya bumili ng isang Mercedes-Benz. Ang So kapag tapos bumili ng bahay, bumili sa France sa 2022 sa Avenue Montaigne. Tapos bumili din siya ng Mercedes-Benz. mahala ng Mercedes-Benz niya pag wala siya, isang Filipino driver. May Filipino drivers na doon. And then, may naghatid ng bagahe nila, ng mga gamit nila from Rome to Paris. Saka from Rome to Paris, ha? Bagahe. From Rome to Paris. Grabe kung magbiyahe. Doon, nag-hire sila ng 20 Mercedes with driver. So, 20 Mercedes with driver ang hinire. Grabe, from Rome to Paris para mabitbit lang ang kanilang luggage mula sa Roma papunta sa Paris. pinuntahan ko sa Paris dahil nag-message nga sa akin yung ating puting Hindi asa, siya Miss pinasok, Marlica, pag pumunta ka sa Paris, puntahan mo to. Okay, so pumasok ako dyan, tapos then eto. Tingnan natin. Papasok sana ako. So, ayun. So, supposedly papasok sana ako. Kaso lang, meron palang susi. Ayan, actually, napakasimple lang naman na apartment to titignan mo. Pero nasa part nga siya ng shopping center. Ito sa Avenue Montaigne, number 31. Avenue Montaigne. So dyan bumili si Saldico ng bahay. May lumabas ngayon. Nakita nyo? How beautiful, 'di ba? Yung katotohanan. Si Maharlika lang ang mag-isang nagsalita noon. I talk about that Paris house nila. I talk about that Forbes Park ng mga bahay na binili ni Tambaluslos. Now may lumabas si ate. At nakikita ninyo, paano namang invento ito? Tapos sasabihin ng mga Jutang Ginemes na mga bangag supporters at Iminatics double agent. Huwag kayo maniwala kay Maharlika. Kasi fake news yan. Paano magpe-fake news to? Paano magpe-fake news si Maharlika? Nagko-corroborate lahat. Kumbaga yung mga pinagsasabi ko nung ako pa lang, may mga lumabas na testigo. Right? May lumabas na testigo. Panibago ito. Hindi ko siya, actually, mag-reach out ako sa kanya kasi baka pwede siya mag-sworn statement. Pangdagdag sa kaso, depensa namin kay Zaldico. Pero, enough na actually overwhelming ang aking depensa kay Zaldico now. Hindi Okay. sila sumagot. Hindi nila dininay. Ang sinabi lang ni Zaldico, Singit. Ayaw niya talagang sumagot sa confidential file. Ninakaw niya yung pera. Kapalam ko ng putak na to. siya dyan. Ngayon, siminit ka, hindi ka makauwi ng Pilipinas Binaliktad siya ngayon. Himinit. dahil lilitsunin ka dito. Ayan, sabi ni Inday. Ang kapal na mukha, nagdakaw si Inday daw ng 125. Ang kaputang inang ito. Talagang, sabi ni Inday, lilitsunin ka ng taong bayan. O baka si Marcos Jr. na ang pumatay dyan sa taong yan. Ayan, ni Zaldico vows to return to face draft claim 6 protection for family. Takot siya ngayon. Takot-takutan ng hayop na yan. Drama lang. So, sumulat siya today sa kaya, magkakasabwat lang din naman sila dyan sa bagong speaker, OGD. Okay? Na sabi niya, I have every intention of returning to the Philippines. I am also intent to belying the false claims made against me before the proper forum. Ulul. Kaya nga sabi ko sa inyo, mahalaga ang mga testimonya ng mga witness tungkol dito sa mga mali-maletang ito. Saan, although binanggit nila kung saan, from where, from here to there. So anyway, yan naman ang magagamit ko dyan sa video ni Maharlika. Salamat, Maharlika. Yung ipapakita ko lang na talaga may bahay na siyang pinili doon. At ang kasunod ipakita ko, tanong, may kakayahan ba si Zaldico na bumili ng bahay doon? At posible ba? Posible yan. Hindi naman magsisinungaling yung Lisa na yon. Pagkatapos, kailangan nila ng bahay na mailipat nila ang kanilang mga nakamkam o kung sa Pangasinan pa nagamgam. So ito pa ngayon ang ipapakita natin ang katunayan na kayang-kaya na bumili. Ito po ipakita natin yung
yung ano, yung testimonya nung ano. Una, ipakita ko muna itong na-discovery, sinertify ng CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines, na meron siyang 5 helicopter, tapos may mga private jets, hindi lang isang private jet. Sa loob mismo ng Sky High Empire niya. So, yan ang kwan. Ngayon, according to, naalala ko naman, according to din, siguro ibulgar na rin natin ang ginagawa ni Kwan, na discovery ni Dean Chase. Ito, nakita naman ni Dean Chase dito yung tinatawag na mga dokumento niya doon sa sa Amerika, ang SunWest Corporation. Kundi SunWest, iniba ni Dean Chase, ni Saldico ang pangalan niya. So, ito po yung kanyang mga papel. Okay. Ito. So, ipakita ko ngayon para makita ninyo yung papel ng korporasyon ni Saldico dun sa California. So, he is making hell and high water to transfer all his wealth to the United States of America. Yun po yung katotohanan sa ngayon. Ito po, nabuo niya na yung korporasyon niya sa Amerika. Pinatatag niya na. Yan. Ang pangalan niya po dito ay Alexander Ko. So, ganoon ang ginawa niya. Palaki natin, ha? Articles of Incorporation of SunWest Group of Companies, a California Corporation. So, pinalabas niya dyan po, nilipat niya yung mga raming property niya. So, ngayon nakalagay, ang pangalan ng corporation, the purpose of corporation is to engage in any lawful act or activity for which a corporation may be organized. Presented the name and address in the state of California of this corporation's initial agent. So gumamit sila ng agent para hindi mabisto. Ang pangalan ng agent si Bernadette Ramos. 8105 Edgewater Drive, Suite 119, Oakland, California. So the total number of shares which the corporation is authorized to issue is $1 million. 1 million shares. Tapos pinirma nung Bernadette Ramos. The undersigned hereby declares that the penalty of perjury that the matter set forth in the foregoing certificate are true. So yan ang sinasabi na talagang gagawa siya ng korporasyon niya. Tapos ito pa, palaki natin. Lumalabas dito, nag-change address pa sila. Okay. So, ang corporation name is SunWest Group of Companies. So, makita naman ninyo, ang entity number, tapos form in California. Tapos, principal address is 33416 Western Avenue, Union City, California. Tapos, yung mailing address nila is P.O. Box ang ginamit, hindi yung address na tama. Tapos, inulit lang ang address na sa Union City, California. Ang pangalan ng officer's name, Alexander Ko. Ibig sabihin, ang corporation nito, single species to, single owner corporation, single person corporation. Chief Executive Officer daw siya, Chief Financial Officer. Si Alexander Ko, ito po yung si Elizalde Ko. Okay ha? Wala nang ibang nilagay na opisyal ha? Siya lang. So, California Registered Agent. Through the agent. Gumamit sila ng agent. So, type of business distributor. So, opt-in email notification. Yes, opt to. Tapos, titignan natin. So, iyan po yung tinatawag na a business owner
So itong statement ng korporasyon, Alexander Ko sa 33416 Western Avenue, Union City, California. California Registered Agent Incorporated. O tapos a business owner would use a California Registered 1505 agent, which is a specific type of authorized corporate agent to handle legal and official business communications because it offers privacy, convenience, reliability, and compliance assurance. A 1505 agent provides a public physical address to receive service of process and state notices, preventing the owner's home or business addresses from being listed on public records and ensuring crucial documents are received and handled properly during business hours. So, yan ang nangyari ngayon. So, in other words, while this Hulabalo na pumunta pala siya ng Amerika, ito yung tinrabaho niya doon. So, ngayon, nung nalaman lang natin, lumipat siya pumunta siya ng Singapore, pagkatapos papauwi na sana sa Pilipinas. Akala natin uwi ng Pilipinas. Pero ang ginawa po, from Singapore, lumipad papuntang Spain via Dubai. So, dumaan siya ng Dubai. So, yan po yung kanyang ginagawa ngayon. So, let's look at other things. Okay. Ito naman, papakita ko sa inyo yung asawa niya na nandun na sa France sa ngayon. Ito. Habang siya naman sa Spain, ang misis niya na sa France. Ito po. Tsaka yung kamag-anak nila. So, yan po si Saldico's wife, Maylin Recinto Co, getting the VIP treatment at Laura Piana, France in July 2024, same month when Typhoon Karina flooded our cities. So, ibig sabihin, habang baha sa Pilipinas, itong mga pamilya ko ay naglilimasiw sa ibang bansa, sa France. When you get the tea and bubbly service, that means you're a cherished VIP customer. So, yan. Talagang making love out of nothing at walang nangyari nito. Ay, say. Tingnan natin sa Reddit kung meron silang entries sa Reddit kasi usually po ang Reddit ay marami tong entry. Elizalde ko. May mga entry sila dito. Ganap lang ko ng maganda siguro i-print. Ipakita. Ay, top flood contractor. Flood contractor sa tawag. Face scrutiny. Yan ang entry sa Reddit. So anyway, i-replay natin itong ito ipakita natin, napakita ko na ba itong may 5 choppers sila, napakita na natin yan. So, pinapakita ko lang gaano kayaman itong mga tarantadong ito. Ngayon, ito yung problema ni Ako Bukol Party List, representative, yung dati ng gwardiya na Philippine Marine ay nagsalita. So, ipakita natin. Ito yung nagpapakita kung gaano sa kayaman, kaya kayang-kaya niya bumili ng bahay sa France, kahit sa ibang bansa kung saan doon. So, ito. Sariwain natin ulit itong mga sinabi ni Marine Sergeant Orly Regala Gutierrez. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkus ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant. Yung December 5, 2004, na-hire as security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC, sa Horizon,
sa Bonifacio Global City kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Ay. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. 28 Ladybug Corner. Anong address? Baka lulusobin nyo yan, ha? Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. John Paul Estrada, Mark Tiksay. Kinumpirma ni, ni Engineer Alcantara na nakita niya rin. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Patay si Eric Yap, patay si Rapi Tolpo, patay dyan si Erwin Tolpo. Nagulat sila, binanggit si Eric Yap na kasama na sa AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na, Ulitin mo yung paragraph 20. wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. Dala na, piki pang pirma, putol pa. Piki pang notaryo, putol pa ha. Okay, titignan natin. Pero bali wala yung piking notaryo. Kasi nagsalita na rin siya. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang Teka lang, ang Horizon Residence dun sa Shangri-La, bahay din po yun ni Zaldico. So maliban sa France, may bahay din siya sa Valle Verde, sa Ladybug Street. May bahay din siya ngayon doon sa Shangri-La, sa BGC, sa Taguig, na kung saan ang 50th floor, ang penthouse ay sa kanya siya. Ibig sabihin, malamang siya yung may-ari ng building na yon. may baba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar 56th floor. kung saan siya nakatira. Penthouse yan, penthouse. Bago ibaba ang nasabing basura,
ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang... Kita mo ha, tandaan niyo po yung bahay ni Romualdez, 42 McKinley Street sa Taguig. 11 malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Para maklaro nyo, hinahatid mo na yung pera doon sa bahay niya sa Valle Verde, sa Ladybug Street. Pagkatapos, dadalhin ngayon sa isa pang bahay ni Saldico doon sa Shangri-La, doon sa Horizon. Ang building na yun, sa 56th floor, mayroong penthouse doon, pinaka-top floor, ay may bahay doon si Saldico. So, yun ang sinasabi niya. Paulit-ulit po yan. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang nangangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko. So anyway, yan na po yung the clincher yan. At wala na pong problema sa katotohanan dyan. So nais ko lang idiin na iba yung laman ng affidavit, iba yung notaryo. Pwedeng mangyari ng notaryo ay peke, pero ang laman ay totoo. Ngayon, magiging wala na ring silbi yung notaryo publiko kahit sabihin pa natin peke. Sapagkat po ay hindi man niya binigay yun na as is, kundi nagsalita siya at nanumpa siya bago siya magsalita. So, nung nagsalita siya, yung pina-oath siya, do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this inquiry? Yes, I do. Nang sumagot siya, yes, I do, everything that he says or he said ay yun na po ang importante. Hindi na pwede yung sabihin mo pa na may epekto pa yung binabasa. Hindi na po kailangan. Okay? Tapos, diniscuss ko na rin yan na imposible po na magiging peke ang notaryo. So, dahil po sa katotohanan na marami namang ibang notaryo publiko na mapuntahan. At bakit of all notary public? Bakit doon kay Attorney Pitzy Rose Espera? So ngayon, kung piniki yun, bakit magsasagawa ng fake na rubber stamp ng tagal gagawin si Mr. Marine Sergeant Orly Regala Guteza kung pwede naman siya magpanotaryo sa iba. So, ngayon, kompleto pang number, pati roll number ng abogado nandun. Pati yung commission number na napakahaba na digestion, nandun. Bakit? Saan ko ni Master Sergeant Guteza yun kung kasi mag-invento? Tapos, andoon pa yung IBP number. Nandun din yung PTR number, Professional Tax Receipt Number. So, imposible po na magiging peke yun, Attorney Pitzy Rose Espera. Delikado ka po rito. Madidisbar ka rito, Attorney Rose. Bakit hinayaan mo na ang iyong seal ay nagagamit para sa peke? Sabihin natin peke man. Okay?
So, itong mga irrelevant din po ang statement po. Lahat ng statement po squeezy. Pero pagbigyan kita. Anyway, opinion mo na lang yan. Yeah. Yung aking apo, nag-istorbo, hello. Hello, tell them hello. Hello. Okay. Go out. Oh. Yes, no. So, yan po, ang unang mensahe natin dito ay sobrang yaman na talaga ito si Saldico. Tapos, nais ko lang idiin na nung nag-deliver si Congressman Eric Yap ng ACT-CIS party list, dati, sa ngayon, binggit congressman siya, ay nag-deliver siya ng 46 na malita. So, sa 46 na malita, ang laman ng bawat malita ay 48 million. Tapos, tinanggap isa personal na nakikita mismo ni Sergeant Guteza. So, ngayon, yung 46 na matapos mabilang, doon hinatid yan ni Eric Yap sa bahay ni Saldico doon sa Valle Verde 6, Ladybug Street. Nung binigay doon, pagkatapos binilang, hinatid nila sa isa pagbahay ni Saldico doon sa Horizon na tinatawag na Horizon. Pero yan po is Shangri-La, yung building na yun kung saan ang Shangri-La Hotel. Pagkatapos, on the 56th floor na penthouse o top floor, andun po ang bahay ni Saldico. May bahay pa rin siya doon. So maliban sa bahay niya sa Valle Verde, siyempre may bahay din siya sa Bicol. So pagkatapos nun, ibababa, galing doon sa penthouse, ang ibaba yung 35 na malita. Sa delivery ito ni Eric Yap. Yung 35 na malita ay ibinigay, dinala nila sa 42 McKinley Street, dyan sa Forbes Park, Makati. Kaninong bahay yon? Kay Romualdez. So, napaka-grabe ng ebidensya, proof beyond reasonable doubt na po yon, yung binigay ni Guteza kasi detalyado. Okay, tapos suportahan pa yan. Marami pa raw ibang na Marines na lalabas. Yun ang narinig ko. Marami pang Marines na kasama niya na lalabas at magsasalita. So, hinihikayat ko rin po ang lahat ng mga police staff officer na naglingkod kay Saldi at saka kay Romualdez na lumabas na rin kayo at magsalita. So, lumalabas po na itong mga elite forces natin na ginastusan natin ng mahigit 2 million bawat isa sa pagtitraining ay ginagamit lamang sa pagdi-deliver ng perang kinurakot. Kaya please lang po, maawa kayo sa bayan. A call to nobility and a call to patriotism and a call to service to our country. Lumabas kayo at magsalita na at para matapos na ang lahat nito at mag-umpisa na rin ang Pilipinas sa bagong buhay na tanggalin ang lahat ng mga tiwali na karamihan dyan ay nasa Kongreso. At tanggalin na rin ang presidente na si Bongbong na siya ang pumirma sa lahat na to at siyempre kakutsaba niya, kunwari lang na wala siyang kasalanan, kunwari lang na sinabi niya sa Suna na mahiya naman kayo. Sabi ni Colonel Mitran, dapat mahiya naman tayo kasama siya. Akalain mo this is a fact. Ito'y katotohanan na hindi natin mababali. Ang according to the records of the past, i-quote ko si Justice Antonio Carpio. Biro mo, 421 billion ang insertion ng Kongreso. Tapos, inaprobahan, bineto but only 29 billion ang bineto ni Marcos. Anong ibig sabihin nun? Alam naman ni Marcos kung ano ang mga item na yon. So, bakit ang katotohanan, bakit 29 billion lamang sa insertion ang bineto niya, tinanggal niya? Ang dami na nga, 421 billion pesos po. Yung siningit nila na pundo para sa flood control.
Tapos 29 billion lang ang tinanggal ni Bongbong Marcos. Diyan makikita mo talagang complicit. It was a conspiracy from the start. Ulitin ko na, it was a conspiracy from the start. Tapos lalabas na walang ninakaw si Bongbong Marcos Jr. At ang lalabas niyan, ang may ninakaw lang kung magkahulihan man si Elizalde Co, which is now being shown by the evidence na siya nag-insert. Yung evidence na sinumiti ni Congressman Toby Chanco ay napakaklaro na napakaraming in-insert ni Saldico. At from there, yung mga kanilang lumalabas po na lahat ng in-insert ni Saldico, meron siyang kukuning 30% basta flood control. At bakit flood control of all the projects? Kasi kung multi-purpose buildings, 10% lang ang makukuha niya na komisyon. Pero kung flood control project, pwede niyang kukunin hanggang 30%. Kaya yung 30% na yun, every week may 3 delivery ng pera sa bahay ni Saldico. At lahat yan, in each delivery, lahat doon ay kinukuha niyang kanyang share at ipinapadala kay Tambaluslos doon sa bahay niyang una, 42 McKinley Street. Kasunod, ang mga delivery ay dinivert doon sa Nara 90 Nara Street, diyan sa Forbes Park pa rin. Yung pala, yung bahay na yan ay dating pag-ari ni Michael Yang na tinuturo ng drug lord na kaibigan ni Duterte. Tapos, ibig sabihin, kung bumili siya kay Michael Yang, ay drug lord na may sabit din sa droga ito si Romualdez. Pagkatapos na nung huli, sa agweda nila, dineliver katabi ng Malacanang. So para malapit na kay Bongbong Marcos. Yan po ang katibayan na bakit si Bongbong Marcos ay dyan. Unang-una, ang pinakamalaking katibayan na si Bongbong Marcos ay involved ay yung pinirmahan niya na finito lamang niya is 29 billion. Yung 421 na yun, na billion na insertion sa mga flood control. So, what else can we do? Yan po ang katotohanan dito. So, siguro pa, ang atin na lang na gagawin is magdasal na lang tayo. So, yun na lang ang natin, panawagan na lang natin, no? Ano pa bang iba? May chopper, tapos ito, hindi lang pala siya sa flood control involved, panghabol ko na lang ito. Kundi pati sa importation ng isda, nakikialam din. Ang laki. Biro mo, gusto niya 3,000 container van, ang gusto niya i-import. Samantala, ang pinakamalaking import lang is 2,000 plus. So, buti tinanggihan ni Secretary Tio Laurel. Ito, pakinggan natin ito yung interview kay Toby Chanco. Is a policy even prior to the time na dumating si Secretary Laurel dyan. So even dun sa previous administration, that has been the formula, no? Na nakita ko lang nung tinanong si Sec Laurel kung yung TPJ was the largest previously, hindi yata siya aware, no? But I checked the records last night nung chinek ko, either pinakamataas siya or minsan hindi niya ginagamit yung allocation na pinakamataas kasi hindi kumikita. Oo. So yun, so walang ano yun. Even in the previous administration, yun na yung formula. So nagsimula kasi yung importation sa wet market noong 2018. Okay? Ang ginawa ng industry noon, tinutulan yan nung una. So pero for reasons na sabi kailangan mapababa yung presyo ng isda, so walang nagawa yung industry. Kung pwede yung walang importation, mas okay, di ba? Okay, Yun yung stand ng industry. Yung stand ng industry is mas mabuti kung walang importation. Ever since nung unang introduce yan in 2018, yan yung stand ng industry. Tapos, ang ginawa nila doon is gumawa sila ng formula that is scientific and very transparent. Kasi makukuha mo lahat ng records ng unloading from the Philippine Fisheries Development Authority. So makakuha mo lahat ng data doon. So maliwanag yun. Walang ano doon.
So even during the previous administration, di naman nakakampi ng previous administration, di ba? And I was mayor from 2019 to 2022. Eh bakit noon? Ganun din naman yung allocation. So walang ano doon. Ang question doon, ang pinakamalaking question is ang pinakamalaking question doon, sa tingin ko, I don't know if he was made aware of how it was allocated. Pero ang pinakamalaking question doon was, bakit si Saldico nanghihingi siya ng 3,000 containers? Yung 3,000 containers, that is the allocation for 3 years of the whole industry. Kasi, kunyari, last year, ang allocation was 30 containers, 33,000 divided by 28 metric tons. Ang allocation last year was 1,178 containers for the whole. Sa lahat ng importer yon. So, ang laki ng pinili. Oo, di ba? Ibig sabihin, 33,000 metric tons ang total importation for wet market last year. Kasi nagsimula yan, 25,000 metric tons lang. Tapos, nung kulang, naglabas ulit ng 8,000. So, yung 33 divided by 28 metric tons per container is 1,100 something. Tapos, ang hinihingi ni Saldico kay Sec Laurel is 3,000 containers. So, ibig sabihin, 3 times the quantity of the whole year for all importers. Ganun kalaki yung hinihingi niya. So, yun ang dapat tanungin, di ba? Okay ha. So nakita nyo kung gaano kaswapang ng Saldico. Oh. Hindi lang sa flood control, kundi pati pa sa isda, pag-import ng mga galunggong. Grabe. Mag-shoutout na lang tayo. Si Bernard Magtibay, si Virginia Malonzo, Ernie Coy, mapagpalang hapon, Bibiana Salas Udal, hello, Thomas Esplana, good P. Attorney Kausing, kala siguro di malalaman ang kanilang mga ninakaw. Mabuti na lang marami tayong Pilipino kahit saang bansa na kagad-agad na i-post sa Facebook. Tapos Ben Reclamador, Regal Felipe, Helen Bagyo, Ernie Coy, at isa po kayo sa Pag-asa ng Bayan. Okay po. I have dedicated my life to this. Vocation ang tawag ko rito. Para naman maimulat lamang ang mata ng mga botante. Okay. Video na ano, no? Magpatuloy lang ako ng bati. Medyo na putol tayo. Sana ba ako? Okay. Okay, dito na ako magpatuloy na ako. Naputol lang po na bumagsak ang signal natin. So, Helen Bagyo, Ernico, Tomas Esplana, at Toto ang inyong congressman na si Gonzales, nakauwi na ba dito sa Pilipinas? Hindi ko po alam kung nakauwi. Si Aurelio Dog Gonzales. Bibiana Salas Udal. Oy, mga kabalin, bakit si Aurelio Dog Gonzales hindi pa umuwi? Bibiana Salas Udal. Baka naman, Atty. Toto, puro na lang hearing huli. Sa tingin ko naman may papuntahan ito. Tomas Esplana, like. At saka bibirahin natin sila kung hindi sila gagalaw, dapat may kasong may sasampa. Si Bog Sadam, grabe,
kanya ang walang hiya na ito, congressman na ito. Questionable pa lang ang yaman nito. So Rodi Rabi, Channel TV, Dr. Toto, salute ako sa iyo kahit di ka po didiis ay pinakita mo ang malasakit sa kanya. Ako po ay kung alin ang tama talaga. Salamat po, Doktor, kung may kakasuhan, kasalanan sa Pilipinas, siya dapat litisin. Tama po yan. So, Rodi Rabi, God bless everyone. Bibiana Salas Odal. Tapos Rodi Rabi, Thomas Esplana. Nako, Tony Toto, baka dadala na ang pera natin. Okay? Rodi Rabi, samsamin natin ang lahat ng property ni Saldico. Emmanuel Milicor, yan ang buhay ng mga magnanakaw sa mamamayang Pilipino. Like Saldico, may bahay sa abroad, makabahay sa pagnanakaw. Kaya sequester na, bawiin na government ng Pilipinas. O kasama dyan si Lito Lapid, ang daming mansyon. Ernie Coy, salamat po sa lahat ng tumutulong at mga nagtitiwala sa informante ni Tony Toto Kausing. Pagpalain, nawa po kayo ng ating Diyos. Samsamin din ang property ni Tambi. Santiago Seneta, oh my God, grabe ang nakawan sa ating bansa. Rodi Rabi, pag ayaw nila samsamin sa gobyerno ay sunugin na nila buong pamilya nila tulad ng sila sa Romanov family sa Russia. Biro mo, yung Romanov family umabot po ng ng 100 years mahigit na namumuno sa Russia bago sila tinalo ng Bolshevik Revolution. At pinatay ang lahat ng mga pamilya ni Romanov, pati mga bata. Ganon, grabe, matindi. So Ron Robert Go, kapag pagnanakaw ng tinapay o gatas para sa pamilya mong gutom, kulong ka. Pero pag ang politiko nagnakaw ng bilyon pera ng tao, due process. Felix Birador, Sir Toto, totoo bang yung bahay ni Romualdez may lagusan papunta Palasyo? Yan ang sinasabi na yung bahay niya sa Aguado Street sa Malacanang ay may lagusan na papunta sa Malacanang. So, Felix Birador, si Viviana Salas Udal, nakabentang kay Inday Sara, nagnakaw daw. Ngayon, hindi na makauwi. Robert Go, ang tanong, makukulong ba siya? Leonila Texon Albopera, good morning everyone here. Squeezy, si Diggs at Quibs, nakulong si Saldipa. Tapos Leonila Texon Albopera, shout out watching from London. Ron Robert Go, Claudine Co, 759K para sa isang hapag lang kainan. Ron Robert Go, Squeezy, asa ka pa. Ron Robert Go, maniwala pa kayo sa gobyerno. Philip Sagalya, good PM Attorney Engineer, Dr. Ron Robert Go, 90 Marines nga ang bantay. Kayanin ba yan ng ordinaryong tao? So Squeezy, Marine missing in action si Gutesa, hindi magpapakita yun. Ganap lang ng mga kakampiyon. Philip B. Sagalya, huwag masyadong bilib sa Gutesa na yan na nagpagamit din. Hindi. Sa kanyang salami, Philip, doon mo titingnan yung mga salita niya pag the way he delivered. Talagang may mapagkatiwalaan po na totoo yun lang mga sinasabi niya. Ron Robert Go, ilan ang bantay ni Saldico? Paano pa tamba? Baka buong army bantay niya. So Leo, si Saldico wala nang balak manirahan sa Pilipinas. Kaya tudo-tudo na ang pagnanakaw niya. Kaya yan ang ginagawa. Ron Robert Go, Squeezy, siguro himod tumbong ka ni Tambi. Squeezy, fake news si Gutesa. Ikaw ang fake news. Si Chris, bakit di imbestigahan yung mga sinasabi at hindi yung nagsasabi sa katiwalian? Parang pinoprotektahan pa ang mga mandarambong. Doon naman papatunayan kung nagsasabi ng totoo dahil hindi biro yan. Why waste investigating the whistleblower? Kahit sabihin pa nating mayroon man siyang problema. Pero di ba mas malaki na witkong ang catch mo na malaking isda kaysa butiti? It seems na mismong nagprotekta ay may malaking mga involvement kaya. Tapos Helen Baguio, yung magiting na sundalo, serviceman, ngayon ay ginawa ni Saldico, rakot ang sundalo, garbage man. Tama po, no? Ginawang garbage man.
Squeezy, nakialam si Chucky Marcolita. Ay, pasensya ka na, Squeezy, you cannot be believed in. Mas mataas ang uri po ng integridad ni Marcolita kaysa sa kanila doon. Hindi mo kasi, kumbaga sarado lang mata mo siguro, Squeezy. O di kaya, ikaw ay troll ni BBM at saka troll ni Tambi. Kaya ganun ang salita mo. Ben Reclamador, paano niya malalaman na bahay ni Martin Romualdez yun? Kung hindi siya nagsasabi na totoo, ay hindi niya malalaman yun. Pero nagsasabi siya na totoo, nalalaman niya. Squeezy, tinakot niya ng mga ay, ano ka namang tinatakot? Ay, sino bang katakutan? Si DDS o yung BBM? Mas katatakot ng BBM. Ano ka ba, Squeezy? Ang argumento mo wala. Wala ka talaga. Squeezy, gawa ng rekto. O sige, ano, sinasabi mo nga, walang kwenta si Squeezy. Ben Reclamador, baka kinopya sa ibang nagawa ng notaryo. Ay, hindi naman po pwede kasi gagawa, magpapanotaryo ka, magpipiki ka pa. Alam, inang oras ba ang kakayanin mo, gagamitin mo, tapos mag-uukit ka pa sa guma para lamang makopya mo yung kanyang tatak. Pagkatapos, alamin mo pa kung ano ang kanyang roll number bilang abogado, kung ano ang number niya na bilang commissioned notary public, kung ano mga PTR number niya. Daming number kaya sa isang professional na abogado. Kaya imposible yon po. Imposible mangyari. Kaya mangyari dito, madisiplina pa ng Supreme Court itong si Pitsi, Attorney Pitsi, pisti ka talaga. Pitsi Rose Espera. Ang 51 billion ni Pulong, na-explain na po. Hindi mo ba nakita ang ganda-ganda ng proyekto ni Pulong? Ikaw lang na magsabi na bakit tumigil sila ng barat kay Pulong? Kasi magandang proyekto niya, hindi nagigiba. Antonio Almonte, corrupt versus corrupt. Totoo ba ito? Baka nabigla lang siya dahil may gusto ng pagtakpan. Wala po ang corrupt talaga si Saldico at si Romualdez. Mga bata ni BBM at si BBM po ang sa likod niya ng lahat. Taxpayer Eric Yap nakabili ng 500 million sa Morato property sa Morato, Quezon. Ay, ganun ba? Sa Morato Avenue, Quezon City. Okay, alamin natin yan, hanapin natin yan. Na Bulgarian dati kasi ang mga kapatid hindi binigyan ni Bakla. Ay, Bakla pala si Eric Yap? Hi. Bakla pala ito. Nag-away din sila magkakapatid. Yung pinatayo niyang, binili niyang property sa Morato, Quezon City, 500 million, nag-away din sila magkakapatid. Maraming troll ang pinakawalan dito. Regal Felipe, Doktor, pwede pa makulong yan si Bungit? Pwede rin makulong yan. Putsa na. Diyos garapala na sila sabit ang totoo sa ang tao sa palasyo. Wala na tayong magagawa. Siya ang nakapwesto. Willa Baleo, Squeezy Eat Sheets. Charlie Whiskey, panawagan natin ibigay na yan sa ombudsman. Walang problema. Ang walang balls ang ombudsman. Ombudsman, nandyan lang yan para sa, biro mo nagpatayo ng ICI, Independent Commission for Infrastructure, pero ang totoong pangalan pala ay Independent Confidential Investigation, para hindi mabisto na si Sandro Marcos, ang dami niyang ninakaw na flood control projects doon sa Region 1, doon sa Ilocos Norte, sa kanyang first district. At nagnakaw din yung tito niya na si Michael Angelo Marcos Barba na congressman sa second district. Akalain mo sa bayan ng Nueva Era, 35 flood control projects ang meron. Sa 35, 31 ang pinakontrata sa Diskaya. Bakit? Akala ko ba tinitira Diskaya? Kayo pala kontraktor din ng Diskaya, ng kontraktor nyo. Matindi kayo. Fortunato Jose, gusto mo bang matanggal si Dayunior para palitan ni Inday? Okay, mas okay pa si Inday. Bakit hindi? Bakit hindi? Kasi siya naman ang hinalal ng tao. So, Squeezy, hindi makukulong si BBM dahil mag-declare ng martial law. Ayun. Ganyan, gusto mo talaga wala ka, hindi yan meron na siguro tayo.
Pixie, DDS daw si Saldico. Naku, DDS. Ano yan? Ano yan, ang pagkatao niya, traidor. Kaya kumuha siya ng kontrata sa Parmali, 2 billion para sa PPE, yung protective equipment. Tapos kumuha din siya ng kontrata na 2 billion sa Department of Education na mag-provide ng laptop. Ang laptop na provide niya substandard pa. Tapos nung wala na si Duterte, tinraidor niya yung amo niya dati. Ganong klaseng tao si Saldi. Kapalit ng pera naman ni Marcos. Yan naman po, ganun talaga buhay ng gagong yan. Sa panahon ni Gloria Macapagal, kumita din siya. Sa panahon ni Noynoy, kumita rin siya. Nako, from one place to another siya. Si Antonio Almonte, kaya para maging president ay magic ang ginawa dahil ninais gumawa ng pagkakakitaan at mabawi ang mga sequestered na ill-gotten wealth nila na binawi ng PCGG. Kaya kita mo, binayaran nila. Kinausap nila si presiding judge Geraldine Faith Econg ng Sandigan Bayan at na-dismiss ang lahat ng PCGG kaso laban kay Marcos. Tama ba yan? Oh. So, Adrian Sabili, isa pa po, pruweba involved si Marcos yung application ni Remulla as ombudsman. O bakit niyo binigyan ng certificate ng clearance si Marcole, si ombudsman, si Remulla para sa application sa ombudsman? Grabe kayo. Kaya nga tama lang talaga sinabi ni Erwin Tolpo, sometimes we have to bend the law to please the people. O ngayon, binend nila ang law, binigyan ng clearance si Boying Remulla. Kasi bawal po bigyan ng clearance ng ombudsman ang isang taong may kaso sa ombudsman. Grabe. Ipa-Channel TV, sana po Dr. Toto Kausing po ay sa 2028 kakandidato talaga ako presidente pa sa 2028 kung ang channel ko ay aabot ng 10 million ang subscribers. Tatakbo ako presidente. Pixie, ang kasalanan lang ni Romualdez, binusog niya lahat ng congressman. Ay, hindi lang kasalanan, talagang matinding kasalanan yan. Binusog niya congressman, ha? Tama ka, pati minority. At sa pagbubusog niya, kailangan niyang pera, pambusog. So, saan sila kumukuha? Doon sa mga flood control projects na kinita ni Saldico. Doon sila, nagagamitin nila pambigay ng pera. Simpleng tao, 77, kaso si Tambaluslos ayaw sama. Ay dapat si Tambaluslos ang ang tumbok ng lahat ng investigasyon. Bakit si Saldico lang? Ferdinand Sanawan, Blessed Sunday po, Attorney Engineer Toto, Tirador, Mercado Kati, Attorney Toto, Kasing good PM, happy blessed Sunday. Taxpayer Eric Yap, bumili ng 500 million property sa Tomas Morato. Tingnan natin tong property ni Eric Yap. Eric Yap property. Both on Tomas Morato. Quezon City. Meron ka bang mga news items about that? Kasi kailangan natin ng ebidensya para magsabi tayo kung totoo o hindi. So anyway, tatanungin ko si Mr. Grok. Alam mo ba kilala din si Mr. Grok? Yun po yung AI ni Elon Musk. Talo niya pa yung AI ng AI na ibang AI. Okay. Tiray muna natin si Grok. So para sa experience ko, isa sa pinakamagandang AI ay itong Grok, Super Grok. So anyway, ibang topic na lang natin yan kung meron man.
Okay, iyan po, nagbabasa na lang po ako dito ng mga tumatawag dito, mga ating mga commenters. Simpleng tao, 77, full guy yan si Saldi Kupal. Meron mas malaking taong nasa likod niyan, pero napapagamit siya, kaya kumikita rin siya kahit sinasabi natin na simple lang siya at napapagamit lang. Makatang tambay, wala naman maniniwala na basta lang nag-isa si Saldico sa bilyon na ninakaw. So very obvious naman na lahat itatambak nila lahat ng kaso laban kay Saldico at ipapakonvict nila si Saldico. Yun ang plano na nakikita ko para mawala sa litrato si Tambaluslos at saka si Bongbong Marcos. Lahat ng mga panig ng kurap, lahat sila makinabang, sila halos lahat sa Kongreso. Isa kulay, si Barsaga na lang yata ang matino. Sa lahat ng Nepo baby, ito si Barsaga na lang Kiko ang matino eh. So, Christopher Todeo, nakita niya, Herse, Squeezy, ayaw na tumira ni Saldico sa Pinas. Marami daw magnanakaw. Baka nakawan siya. Lahat ng 19 Congress Senador may SOP, kickback. Kumita sila sa pirma nila sa impeachment laban kay Sara Duterte. Binasura ng Supreme Court ang impeachment nila kasi walang kwenta. Kaya Squeezy, baka sumubok ka kay Tambay. Bilib na bilib, sabi ni simpleng tao, 77. Makatang Tambay, Squeezy, ayaw niya kasi ng kompetensya sa nakawan. GPH Shuttle TV, Dr. Toto, may napanood ako na nag-uusap sina Saldico at Romualdez na kung ibabalik daw si Ko sa Pinas, oo daw sa 30 at ayos na daw ang binigay sa mga sundalo na 80 billion daw. Nakita ko po yun. Ito po yung tinanggal nila ang budget ng Armed Forces of the Philippines, saka ibinalik, tumawag sila kay Armed Forces Chief of Staff Romeo Browner at sinabi siya na tinaasan ang mga allowances ng mga sundalo mula sa 150 pesos a day, meal allowance ang tawag doon. Tinaas na sa 350 pesos a day. Kung pag-usapan natin ang Jollibee o McDonald's, kakainin ng bawat sundalo. Hindi ko alam magkano isang bilihan. Mga sundalo yan, malakas kumain yan. Kaya ba yung 100 pesos? Tapos may cook pa sila. So, ibig sabihin, may sobra pa na 50 pesos sa sundalo bawat araw. Depende naman siguro sa kumakain, no? Sa buds, dapat siguro i-preset na rin asset ni Heart Evangelista. Kita ko umiyak si Heart Evangelista. So, Ben Reclamador, si Recto, madali na lang yan gawin. Sa Recto, madali gawin na. Ang alin ang madaling gawin sa Recto. GPay Channel TV, okay na daw. Ang 80 billion daw binigay ng sundalo. Okay, buds, dapat siguro i-preset na rin asset ni Heart. So, taxpayer, dami dito notaryo sa post office, Makati na lang. Sa Manila City Hall, ang daming notaryo dyan. Sa Quezon City Hall, daming notaryo dyan. Buds, dapat siguro i-preset na rin. Okay? Pixie, lahat ng involved, kakasuhan, makukulong kung may matibay na ebidensya. Tingin ko una makukulong si Joel Villanueva at Jinggoy. Hindi, mas mauna makulong si Saldico, dapat una makulong nito. Bemski Montalix, Blue Ribbon Committee, wala munang hearing kasi kinokontak na ang Malacanang, palamigin muna. Ayun, titigil na daw ang hearing sa Blue Ribbon kasi imbis na ang objective nila hindi mapupunta kay Tambaluslos, napunta kay Tambaluslos. Taxpayer, si Morato po, Sir Toto, mga kapatid na niya ang hindi pinartihan. Bumili si Eric Yap kay Morato, si Morato ay hindi pinartihan, so kinita niya sa pagbebenta. Simpleng tao, 77, reklamador. Oo, madali lang yun, pero ang hindi may tatago ay yung document number, PTR at iba pa. Maraming numero yun. Buds, dapat siguro i-preserve na rin ang asset ni Heart. Armo Bautista, Maray na Aldaw po, engineer. Maray na Aldaw din sa mga lahat ng Bicolano. Tapos Norman Solpico, kung ang pondo inalis sa DPWH sa isa sa railways, ilalagay mas madami, makikinabang, mas traffic pa. Minus traffic pa. Bemski Montalix, wala munang hearing ang Blue Ribbon. Okay. Antonio Almorante, katotohanan kausing manalo ka sa pagka-president kung parehas ang kumulik. Tingnan natin, baka manalo naman tayo kasi magbabago dahil sa tinatag na
social media. Two-stroke V6S92 protected group ang Marcos Romualdez at Tulfo, the untouchables. Buds, dapat ipa-freezer natin si GL Latorsa Vlog. Marcos at Romualdez ang nasa likod ng corruption, bankrupt ng Pilipinas. Squeezy, laki ng sayad ni Barsaga. O sabi, alam mo si Barsaga, si Kiki Barsaga, bata ito, 25 years old na congressman. Dahil sa mga antics niya, sinabihan sa ni Congressman Ferrer ng Cavite. Sabi niya, ano ba yung ginagawa mo? Hindi gawain ng normal na congressman. Yan. Sabi, sinagot siya ni Congressman Kiko Barsaga. Bakit ang normal na ginagawa pa ng congressman ay magnakaw? Hindi yung magpakingkoy-kingkoy. So, tapos si Diyos si Po dapat imbestigan din. Kumita rin si Grace Po. Bibi Angkok, si Kiko Barsaga, si Leandro Lebesti at si Benitez. Tatlo silang Gen Z. So, Cesar Hugar, madali lang kasi lokohin ang taong bayan. Bigyan lang ng ayuda, 20 kilo bigas, tama na sa taong bayan. Bilyon ng kapalit. Nako, bubutok agad. Pixie, pero pro-government ako, pero kung may ebidensya na nangurakot, ay daming ebidensya po, huwag ka na magtatanong. Ang dami lumabas sa hearing lang, ang dami na eh. At tapos simpleng tao 77, Dr. Toto, meron ako nakita na vlogger nag-post na kasama sa nandoon na bisita sa kasal ng QM Builders ang mag-asawang. Nakita ko na yung QM Builders, si Kiranti, Engineer Alan Kiranti, ay ang anak niya kinasal, tapos ang ninong si Rafi Tulfo, ang ninang si Jocelyn Pua Tulfo na asawa niya. Ay nako, isa pang mga kurakot yan. Buds, Nepo Wife, Heart, Pawa Effect. Alam mo yung mga Tulfo na yan? Ang mga Tulfo na yan po ay kung buhay pa lang si paring Sani ngayon, siya ang nagbibigay ng pera sa mga Tulfo. Ay nako. Andyan na muna tayo.